My Holy Week reflection: he who has not sinned, cast the first stone. Para sa akin, iwasan ang maging judgmental. Bago linisin ang bakod ng iba, tingnan nyo muna ang bakod nyo kung napakalinis ba. Iwasan ang maging ipokrito. Prevalent na sa social media na ang bilis nating gumawa ng opinion sa ibang tao kahit hindi natin ito kilala. So iwasan yon. Do not judge a person by a mere clip of a video or a picture. As I said, he who has not sinned, cast the first stone. Huwag maging hipokrito. Huwag i-judge ang tao dahil sa kanyang gender choice, antas sa pamumuhay, sa kanyang educational attainment, o sa kanyang physical appearance. If you don't know the person, be very cautious on how to judge him or not. Tingnan nyo muna ang sarili nyo sa salamin, baka mas maraming kapang pagkukulang sa iyong sarili bago manghusga ng kapwa. Always remember also, Holy Week is not about vacation. It is about remembering that God, through the Lord Jesus Christ, saved us from our sins. That's the symbol of the cross. Namatay ang Panginoong Hesukristo para tubusin ang ating mga kasalanan. Ang relihiyon naton, ang ato relihiyon is our personal relation sa ating Panginoon. Jesus, who was crucified and nailed on the cross to save us from our sins. Yan po ang ating tandaan ngayong as we remember in solemnity ang Holy Week. Hindi ho para sa bakasyon, but to cleanse our spirit and to cleanse our body for the sins that we have committed. And one thing more, very personal message ko to. Ang Panginoon ay hindi po judgmental. Ay ko ang Panginoon nga hindi judgmental, how can a human being like you and me, full of sins and imperfection, can judge another person? Pag-isipan po natin yan. Good morning.
my Holy Week reflection. He who has not sinned, cast the first stone. Para sa akin, iwasan ang maging judgmental. Bago linisin ang bakod ng iba, tingnan nyo muna ang bakod nyo kung napakalinis ba. Iwasan ang maging ipokrito. Prevalent na sa social media na ang bilis nating gumawa ng opinion sa ibang tao kahit hindi natin ito kilala. So, iwasan yon. Do not judge a person by a mere clip of a video or a picture. As I said, he who has not sinned, cast the first stone. Huwag maging hipokrito. Huwag i-judge ang tao dahil sa kanyang gender choice, antas sa pamumuhay, sa kanyang educational attainment, o sa kanyang physical appearance. If you don't know the person, be very cautious on how to judge him or not. Tingnan niyo muna ang sarili niyo sa salamin, baka mas maraming kapang pagkukulang sa iyong sarili bago manghusga ng kapwa. Always remember also, Holy Week is not about vacation. It is about remembering that God, through the Lord Jesus Christ, saved us from our sins. That's the symbol of the cross. Namatay ang Panginoong Hesukristo para tubusin ang ating mga kasalanan. Green salad for breakfast. Kay buasa, it's Good Friday in observance of Holy Week. Sa pagkamatay ng isang dakilang alagad ng sining,
the one and only superstar, the greatest Filipina actress who revolutionized the Philippine popular culture. What lessons have we learned? Una, I'm addressing this sa mga bagong artista ngayon, yung mga madaling sumikat, madaling yumaman, who are stars but less than an artist. Makita nyo na with the death of the superstar, mas naging mythical ang kanyang imahe. This is the beginning of the story of a myth or a legend. Kasi dito na ang mga tao maaalala ang kanyang body of work as a singer, as a stage actress, as a performing artist, and a thespian, the best actress in the Philippine history. Dito, masasalin-salin ang kwento ng kanyang kadakilaan bilang artista. Kaya nakikita natin how ngayon it's flooded in Facebook, in Twitter, in Instagram, the greatness of Nora Aunor. Ultimo yung presidente ng Pilipinas, the Senate, the Congress, all sectors, lahat ng mga sectors sa Pilipinas, no? Sa business, sa performing arts, sa politics, ay saludo sa nagawa ni Nora Aunor. She may have died not a billionaire, unlike sa mga bagong artista ngayon or sa kanyang mga contemporaries na naging napakayaman ngayon, but her achievement as an artist is incomparable. Kaya ngayon, yung mga sikat na mga artista ngayon, mag-isip-isip, kontento lang ba kayo sa mga temporaring kasikatan nyo? Tapos kung kayo mawawala, it dies down with you, mayaman kayo, pero hindi naman rich ang artistry and body of work ninyo, mapag-uusapan kung magkano ang kinita nyo, pero when you die, you cannot bring that on your grave. Samantala, if you will build a career that is well entrenched with artistry and excellence, with respect on your body of work, that work of yours will outlive you. Ang katawang lupa ni Nora Aunor ay mawawala, mamamatay. Ngunit mas lalong dadakilain ang kanyang nagawa sa pelikulang Pilipino, not only in the Philippines, by the way, but around the world. Remember, Nora Aunor is the only Filipino artist who have won Best Actress in different continents: Europe, Asia, America, and Middle East, and the Philippines. She is the only actress who was given that honor. At ang kanyang pelikulang Himala has been voted by CNN as the best Asian film of the century. Tandaan po natin yan. So, tandaan ha, sa mga bagong sumisikat at ang mga sikat ngayong artista, anong mahalaga sa inyo? Yumaman kayo, na hindi nyo naman madadala ang yaman nyo. When you die, well, you have the building, you have all the luxuries. Yet, your achievement, your accomplishment, and body of work dies down with you. Malilimutan ang iyong mga nagawa sapagkat it is mediocrity. Mga pelikulang kumita, ngunit walang na-contribute sa karunungan, kaalaman, at sa consciousness ng Philippine culture. Yan po ang masasabi ko sa kadakilaan ng isang Nora Aunor.
Nag-iisang superstar and the greatest Filipino actress of all time. Hello! Good Friday. O limit man na kayo. Kaya wala man tayo binignit. 10 o'clock pa man ang binignit dali sa Kabilin Heritage Lounge. So, ang offer na lang sa ako akaroon na atay Puto Maya niya si Kuwating Anay Mascobado, ube pandesal niya canapé o chicken salad. Okay na ni siya kaya dili na ko makapaabot 10 o'clock in the morning sa ilang binignit here sa Kabilin Heritage Lounge. Maymunta Biyernes Santo karon, wala ko'y binignit pero na ako'y Puto Maya. Wala ni sa carbon but in Kabilin Heritage Lounge. Puto Maya ug naay sukwate. Pwede sa nunino siya isaw-saw. Ano? Ano? Mauni siyang painit sa mga sugduan. More. Chocolate. Perfect. Chicken, macaroni, salad. Wow. Thank you. Okay. Lakot sir, have you tried ube pandesal? Dire na ni sa Kabilin Heritage Lounge. Wow. Ang iyang feeling, oh, na ube. Hop. Look at this one, mga kalakot siya. Feeling niya, ube. I love this smell. Hindi kayo. Ube pandesal. Hindi na pa si Kwakwe. Lambi kayo. Dire na niya sa Kabilin Heritage Lounge sa Golden Prince Hotel. Sukwate, ube pandesal, napaw.
Lounge. I usually come here during merienda, but right now, surprisingly, there is a buffet breakfast. Every time I come here, I'm always given the best food and services. Thank you sa Cagayan Heritage Lounge, sa Limon, only here, sa Golden Prince Hotel. Magandang